Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Diba? Ngayon sino yung mga kailangan natin na maupo sa Senado sa 2025? Walang iba yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baratan mo sila, Kuya Will. Kapag gumawa ng mabuti sa kapwa, kaya ka nga public servant eh. But yeah, that's Senate. Nalito yung mga nag-i-interview. Pero trabaho talaga gumawa ng batas eh. Main role, legislative chamber siya. But ano gagawin ko? Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa from the start ng mga senador. Totoo yan. Nandyan yung AKAP, TUPAD, AIX, ano pa tawag dito, yung 4-piece. Puro pang mahirap po na batas yan. Hindi ho porket gumawa kayo ng batas para sa mahirap, ginambuhay ng mga mahirap. Diba? Ang kailangan natin yung mga honest na mga senador. At walang iba kung di ang si Atty. Raul Lambino. Sila ho talaga. Talagang pagkayan na upo, mamahalin ho yan ng sambayan ng Pilipino, yung mga kandidato ni Tatay Digong. At panigurado, di pa umaabot yung 2029, pinapatakbo na sila ng pagkasenador ulit. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinakagusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Kasi malaking bagay yan. There's been a lot of laws enacted, but I want to come back for a second to the politics of it. Tagalog, bakit po kayo hindi... Sorry, medyo barak ako eh. Ako wala akong problema doon. Walang nakakatawa doon. Pagka Tagalog, please. Pagka gusto magsalita ng Tagalog yung mga kandidato, yung mga Pilipino. Yung salita natin, napakaganda ng salitang Pilipino. Napakaganda ho ng salita natin. Sa ibang bansa, sa Japan, nag-i-English pa sila dyan. Pag nagpunta ka dyan, nag-uusap sila, talagang puro salita nila, di ba? Tayo lang ho yung English ng English, mali-mali naman ang grammar. Di ba? Yung tipong pagka hindi ka nag-English, hindi ka matalino, hindi yung ganun. Dapat hindi ho natin pinagtatawa ng Tagalog. Dapat nga yung kanilang debate dyan sa Senado, yung mga batas natin, nakasulat yan sa Tagalog eh. Wala ho tayo yung mismong identity natin, kinakalimutan natin, kaya walang direksyon tong bansa na to. Bakit po kayo? Tayo ng mga Pilipino. Araw na wala kayo. Alam mo, yung... Ayun na nga mga kababayan, sa tingin ho natin, sangayon tayo sa sinasabi na yan, itong si Kuya Will. Puro batas ang nasa utak ng mga kandidato. Dapat yung mga merong totoong paninindigan at prinsipyo, kagaya nitong si Atty. Jimmy Bondoc. Sa bahagi ng video natin na to, pasadaan muna natin na mabilisan. Ito na naman. Nakita na naman ho natin itong si Atty. Sheila Sison. Abogado ni VP Sara. Meron na naman ho siyang panayam sa media. Ito, pakinggan ho natin to. Malupit na naman ho ito mga kababayan. Game! Ang timing daw ng paghahain ng impeachment complaints ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil ang kanyang impeachment trial. Ayon sa abogado ng vice na si Atty. Sheila Sison, kinukwestiyon nila kung legal ba ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso nitong February 5, gayong meron ng naunang 3 reklamo na pawang inihain noong December 2024. Gate ni Sison, nalabag ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, hindi nagsisimula sa paghahain ng impeachment complaint ang pagbilang ng 1 taon. Batay raw yan sa kasong Francisco versus House of Representatives.
Dagdag ng isa pang impeachment prosecutor na si Congressman Joel Chua, Talagang itong mga ating mga impeachment prosecutor talagang ipipilit nila. No? Kalma lang kayo. Kayo naman, oo. Wala kayo sa lugar para pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nyo ho ang ating Korte Suprema ang magbigay linaw dyan sa mga teknikalidad na i-raise na yan ng magkabilang kampo, ng kampo nitong si VP Sara. Ngayon, kung gusto nyo maghain ng kontrapetition dyan sa hinain na yan ni VP, maghain ho kayo. Kahit nga hindi kayo naghahain, pinapangunahan nyo, baka mabuisit lalo sa inyo yan yung Supreme Court. Diba kayo nga dyan, kung sino-sinong pinagkukontempt nyo, di kami nakikialam eh. Kitang-kita naman na talagang paghihiganti lang ginagawa nyo dyan sa mga hearing-hearing nyo, di kami nagsasalita. Linalabag nyo na yung mga karapatan ng mga dumadalo dyan, di kami nagsasalita. Ngayon, isang beses pa lang nagpetisyon tong si VP Sara, nag-iiyakan kayo. Kalma lang kayo, relax lang kayo. Huwag kayong masyadong mapapeli ka nga. Ang dami yung ngayon ganyan na yung mga mahilig magbida-bida. nasunod ang due process sa ika-4 na impeachment. Supposedly, these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. Now, the question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. For us, there was Teka lang. Alam niyo mga kababayan, ito gusto kong makuha yung mga punto de vista dito ng ating mga kasama sa PH Update. Sa tingin niyo ho ba sa ilang taon na pambibira ng mga mambabatas na to sa mga hearing dyan sa House of Representatives, walang humpay yung pagbira dito kay VP Sara. Kalabisan ho ba na magtanong ang kampo ni VP Sara na valid ba itong ika-4 kasi meron ng 3 nauna? Kalabisan ho ba yun sa parte nitong ating Vice Presidente? Hindi ho ba ito tahasang aalipusta na, kumbaga panggigipit dito kay VP Sara? No, yung ginagawa na yan itong mga congressman na to. Dapat sana sabihin nyo na lang, hintayin natin magsalita sa Supreme Court. Naiyain na yung petition, pero para sa amin, sa tingin namin, wala namang problema, pero hayaan natin sila, karapatan ho yan ng Office of the Vice President. Pero ang problema dito sa mga na to, ito yung kapatid ni Pami Zamora na ito. Ang problema ho dito, pinangungunahan ho nila. Yung tipong pagka hindi ganito ang naging desisyon ng Supreme Court, magkakaproblema tayo. Parang ganun ho yung gusto nilang laging sinasabi pagka nagsasalita sila sa social media. Si Pami Zamora ho, hindi sinali kasi umaas ng abogada yun, hindi naman abogada. Pero itong isa na to, Zamora din ho ito, pero abogada to. Hindi siya maingay sa mga hearing, pero sa tingin natin, ito medyo, siguro ito yung sa mga Zamora, ito kaisa siya sa merong utak. O malamang sa malamang, malaki-laki na ang gastos nito sa tamba sa mga, di ba? Sa mga pamilya na yan, kaya talagang kailangan merong isang representante sa mga Zamora na yan na maging prosecutor. Congressman prosecutor, ika nga. Tuloy. was no violation. It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Ito po hindi lang first time na nangyari. Nangyari pa po ito ng panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Kasi hindi lang daw ho ngayon nangyari yan, pati daw ho nung panahon itong si dating Presidente Erap Estrada. Tingnan natin kung ano magiging desisyon ng Supreme Court yan. Kayo dyan kay Chua, dito kay Girl, hintayin lang natin. Huwag kayong masyadong apurado. Eto, direkta ho tayo dito sa naging interview nitong si Doc Mata. No? Isa ho siya sa mga kinukonsidera natin na kumbaga pandagdag kasi kulang pa ho yung mga kandidato natin. No? Kung sakali, isa ho siya sa mga pipiliin natin. Kasi talaga at least Duterte supporter. Kahit hindi ho siya, kumbaga hindi siya inendorso o kung ano pa man. Walang sama ng loob, kumbaga. Hindi kagaya ng iba dyan, hindi lang inendorso, hindi lang ginalito, tipong pumipitik na sila sa social media, di ba? Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Game, tuloy ho natin. Nig ng TRICOM.
Yeah, dalawang meetings ang nagawa na ng TRICOM. Yung first meeting kasi, a day before lang natanggap ko yung email. So late na? Late na. So sabi ng lawyer ko, teka, ano yun? Bakit 1 day lang? And then, actually, nagtaka rin ako bakit parang, actually, majority ng 40 is DDS, no? Duterte. So, ano to? Is it a political thing? So, just to be careful, ano kami ng request for TRO sa Supreme Court. Kaya hindi kami naka-attend. Kasali ka doon sa grupo ni kasali ako Trixie? doon. Yes, kasali ako doon. Kasi nga, hindi ka namin alam eh. So, medyo nalilito. Kaya, nagpaano kami ng ano, baka isusuppress yung freedom of speech. Pero sabi naman nila sa yung mga bagong nila hearing, hindi naman daw. So may second hearing, hindi ka pa rin sumipot? Kasi, I'm from Davao City. Okay. I responded sa letter. Sabi ko, nasa Davao ako, I'm a pediatrician, may patient akong may dengue, kakilala ko pa. Can I just attend through video call? Okay. I'm willing to attend. So ayaw kong mag-absent. Okay. Gusto kong mag-attend and to explain my side kung may issue ba. Okay. Hindi naman ko binigyan ng Zoom link, so they just declared na absent. Ka. So ngayon, pasalin ako sa isa subpoena. So first time in my life may subpoena ako. Paano yan? Well, I'll be there in the next hearing and I'm excited to be there because wala naman akong problem. They could just, check my page. Alin ba doon ang talagang political attacks ko? Except na nagiging marites lang ako. Nagsishare ako ng mga balita, nagsishare ako ng mga news dito. And yes, I voice out my freedom of speech because this is a very beautiful country and kailangan natin i-sustain yung freedom of speech. And I'm just practicing. So dito sa programang Harapan, nangangako ka na next hearing, personal, physical, pupunta ka sa kamera? Yeah, because alam mo, win-win ako eh. Kasi pag hindi ko alam kung iko-contempt ako for no reason. Kasi sometimes may nga ganun nangyayari, di ba? Kung maiko-contempt ako, baka manalo tuloy ako pagka-senador. Sige, kung manalo po kayo senador, yaman din lang na nandun tayo sa usapin. Naku, ano yung tumunog na yun? Parang sablay ata ngayon tong ano na to. nung media freedom and the freedom of speech. Kung kayo manalong senador, dapat ba nililegislate ang pag-regulate sa social media, yung pagsasalita sa social media? Oo o hindi at bakit? Hindi. Dahil social media is international yan. So we have to, merong safeguards naman ng mga social media. Katulad nga ginawa ngayon ni Mark Zuckerberg na tinanggal na niya yung kanyang mga fact-checkers. Pero maglalagay daw siya ng community notes, katulad nung sa X. Ibig sabihin, kung ayaw mo yung sinabi, you could add doon sa community notes ano yung correction mo, and then the people will also comment on that. So, ibig sabihin, nasa isip na nila yan nung gumawa ng mga social media. And if you don't like somebody na sinabi, you could of course make a statement to correct that statement. So, basically, that's still freedom of speech, and that makes a country healthy. Dok, paano yung fake news? Kasi I think ang punto ng mga mambabatas, sobra-sobra na ang fake news sa social media. Paano yun? How do you deal with that? Well, actually, pag sinabing may news, titingnan mo lang ang comment section, alam mo ng fake eh. Kailangan alam mo din anong fake, anong hindi. Nagkiklik ka, papunta pala sa Shopee or Lazada kasi may link doon, kasi meron silang income doon. Ibig sabihin, clickbait lang yon. Or i-check mo, sinabi ba ito ng ABS-CBN? Sinabi ba ito ng Manila Bulletin? Sinabi ba ito ng Inquirer? Bakit itong news na ito wala doon? This could be a fake news. Nagkukuha lang ng clickbait. So you're saying is responsibilidad ng reader o viewer. Magaling ho itong si Doc Mata, magaling. Na i-verify. Yeah. Then i-report natin. Fake news ito. Report. Okay. Nasusolve na. Magaling ho itong si Doc Mata. Sang-ayon ho tayo doon mga kababayan. Dapat yung mga kumukonsumo ng mga content sa social media, dapat ginagawa rin ho nila yung fact-checking ika nga. Hindi lang ho yung hindi ho kasi pwedeng magtalaga-talaga ng isang organisasyon, isang individual o grupo na magpupulis sa mga posting sa social media. Kasi ayon sa gusto mo, magkakaroon yan ng mga bias. Magkakaroon ho talaga ng bias. Yung Verifile tsaka Rappler, anong ginawa nila? Basta DDS post, talagang puro sila. Puro black sila, puro warning sila, di ba? Ganun ho ginagawa nila sa social media. Okay, no need for legislation. No need. So would you say na waste of time ang ginagawa ng TRICOM? Well, I do respect their time to do that. But at least,
will be there to explain my point. Because I'm also an advocate din ako ng anti-fake news din ako. Meron akong post na nag-viral na paano ma-identify ang fake news. Okay. Kasi pagka may mga balitang chismis, madaming fake din lumalabas eh. Okay, sige. So, let's set it aside. Okay na yan. You are a doctor, nabanggit mo yung dengue. Ang daming kaso ng dengue ngayon. Yes. I know it is an executive function, but I want to pick your mind. Ano ba ang dapat na diskarte dito para hindi lalo lumala ang kaso ng dengue? Actually, maraming miscommunication ang dengue. Akala nila herbal, akala nila tawa-tawa. Ay, yung gamot? Pampataas na ng platelet. Hindi nila alam, it's a dehydration disease. It's like diarrhea, natutuyo yung ugat mo. Hindi nila hydration pala ang issue. Hindi nila alam na kailangan umihi ng umihi. Hindi nila alam kailan dapat na-admit or else masisira na yung ugat. So, ano dapat gawin? Anong diskarte? So, we have to teach the community, the nurses, and of course, update the doctors. So, kailan aware ang mga community, kailan yung danger day, usually on the 3rd day. Kailangan aware ang mga, even hospitals, na kailangan maganda ang urine output, ihi ng ihi. Kasi sometimes may na-admit, hindi man lang chine-check kung mabilis, malakas ba ang ihi. Later, nawala na yung blood pressure, then hindi na mahabol. Actually, pumunta dito ang Thailand when I was in World Health Organization. Marami silang suggestion. Nagtaka sila bakit wala tayong Dextran Forte, which is yun ang ginagamit nila for severe dengue cases. It's like a fluid pa rin, na mas better daw than the Voluven which we have, na yun ang ginagamit nila for severe. So they recommended na you have to put it here as well. And they have a lot of recommendations. So may recommendations na, pero hindi lang na-implement pa. So if I'll win, I'm gonna push it as well. 6 minutes from me, tapos mayroon pa tayong questions dyan. Kung ikaw, let's go to other issues. Kung ikaw manalong senador, may gagawin ka ba para mabuwag ang mga political dynasty? Napakainit na usapin ngayon at ang dami sa ating politiko, miyembro. Ano ho ito talagang pinag-uusapan ho ito sa social media. At malupit ho ang magiging sagot nitong si Dr. Mata dito. Ng dynasty. Yes, that really happens. But if to say na I'm totally against, hindi naman dahil merong good or bad na political May dynasty. good dynasty sa palagay mo? Yes, I do believe. It's like, leadership is a talent. Like kung si Regine Velasquez, singer, hindi kunya, ang anak niya magaling kumanta kasi nakuha niya, inherited. Genes yan eh. But leadership is genetic. Kung magaling leader ang papa mo, it could be malaking chance nakuha mo. Kawawa naman ang tao na i-grab mo yun. Pero we have to put some laws na ma-avoid natin yung mga corruption, etc., etc. But meron talagang talents na dapat i-allow pa rin natin para ma-benefit ng mga tao. Okay, give me an example of a good dynasty. Naman nila, minention mo may good dynasty. Ano ba yung good dynasty para kay Dr. Mata? Well, the Duterte. Okay, and why? Palakpakan ho natin itong si Doc Mata. Wala hong isip-isip. Good dynasty, mga Duterte. Talaga naman ho, mga kababayan. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, napaganda Davao. Napunta kay VP Sara, siya namuno. Lahat to ng mga tauhan na daw ho nitong si Tatay Digong, pinagtatanggal niya sa munisipyo. Ganun ho kabangis. Ganun katindi si VP Sara. Kumbaga, hindi ako magtatago sa anino, sa legasiya ng aking papa. Gagawa ako ng sarili ko. O, tingnan niyo ang ginawa ni VP Sara. Pinagpatuloy ho niya yung mga naumpisahan ni Tatay Digong. Kaso sa, kumbaga, ibang style ng leadership niya. Mas mataray daw mas matapang daw itong si VP. At yun ang kinatatakutan ng administrasyon na to. Siguro nakapagtanong-tanong sila sa Davao. Ano bang klaseng maging mayor yan si Sara? Stricto daw O, hindi siya pwede maging presidente. Hindi na makakapagnakaw yung mga siraulo dyan sa Malacanang, di ba? Diyan sa House of Representatives, di na ho sila makakapagnakaw. Kaya talagang pinipigilan ho nila. Yan ang good dynasty. Kaya dapat ho talaga, magtulong-tulong tayo para hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy. How do you say that? Well, lumaki akong Davao. Okay. No? Arston, sinusunog yung bahay ng kapitbahay namin. Patayan dito, patayan doon. We are called as the Nicaragua of the Philippines. When was this? 80s? 80s. Okay. And then, PRRD came, Duterte came, tumahimik ang Davao. I have a cousin, tinatay ni rape, before PRRD yan. So we are really scared. I was first year high school, first year college yung aking pinsan. Okay. When he came, nawala ang mga rapists, nawala ang mga drugs, and nawala yung, the fight in Davao. And then, pagka si Sara na ang nag-handle, na-continue po. Okay. So, that's why solid kami. Ang mga taga Davao, solid ayaw namin kay Duterte. mawala yung ganun. Baka babalik kami sa
Magulong sitwasyon. Okay, sige, usad tayo. Okay. Give me your top 3 legislative agenda. Kung ikaw manalong senador, ano ang tatlo lang? Kasi siyempre marami yan. Yeah. Tatlong priorities mo as a senator. Actually, yan ang tanong, hindi talaga kailangan na batas ang gagawin ko. Ano ba? I have to implement yung mga batas na hindi ginagamit. Hindi, pro-executive yun eh. Kung ikaw ay senador, you are a babatas. I agree. Gumagawa ka ng batas. Yeah, but like, give you an example, universal healthcare. Oversight. You're talking Oversight. Go ahead. Oversight. Yeah, okay. Bakit na approve na ang universal healthcare? Bakit mahal pa rin ang check-up? Mahal pa rin ang ma-admit? What's happening? Batas na yan. So, I will call DOH, I will call PhilHealth. Anong problema? Okay. Mag-hearing tayo. Okay. Kailangan pa ba ng additional batas on top of that? Like, batas na ipagbawal na lang ang ayuda para ang pera doon ilagay lahat? Hindi ibigay doon sa iba pang mga purposes? Ano, pataasan pa ba natin ang syntax? Okay. O kung hindi na kailangan ng new laws, let's Focus on the and make it implementation. happen this year. Okay. Ang nangyayari kasi pa konti-konti, parang 20 years bago mangyayari siguro itong UHC. So kailangan ng tutukan ito. That's one. And then of course, number 2, also in my dengue advocacy, isasali ko din yan. If a law is needed, we're gonna do it as well. Yung sa aking advocacy din sa mga autism, kawawa ang mga batang mahal ang check-up, mahal ang therapy, kailangan ng Napakaganda ho niya ng ng mga advokasya nitong si Dr. Richard Mata, no. Yang mga yan talagang napakahalaga ho ngayon yung mga sinasabi niya, lalo na yung para sa mga minsan single parent ka na tapos meron pang autism ang anak mo. Sobrang hirap po nun. Kaya kung talagang maisasama nyo ho itong mama na to, magkakaroon ho tayo ng isang doktor sa ating lineup, ika nga. Tulong nila. So basically being a pediatrician, malapit ako sa mga bata and that's why kailangan sa 24 na senador, kailangan at least may tutok talaga sa mga bata. That's why I'm here. Actually, 12 lang yung pipiliin. And speaking of that, sa kabuuan niya, 24, I don't know kung nakita mo yung listahan ng mga nag-top 15 sa kaliwat kanang survey. Anong insights mo? Bakit ganun ang nakakapasok sa top 15 na most probably may chance na manalo? Ganun ba ang klase ng electorate na meron tayo? I think you've seen the list. Yes. Because they are doing the traditional approach, which is the billboard, television, and the tarpaulins. And then they go around. That's traditional. Siyempre, nauuna talaga silang mapapansin. But the third power now is the social media. Iba ang social media sumipa. Hindi kami napapansin sa simula. But karamihan ng mga effect ng social media na talagang sumipa, Pierre RD, even Robin Padilla, sumipa yan on the last week Even si Willie Ong, sumipa yan siya. Hindi lang siya nanalo but there was 7 million votes on the first dun sa senatorial niya. Ibig sabihin, iba ang effect ng social media and I'm running just to prove that. At ikaw hindi ka iikot, di ba? Yeah. Purely social media. Ang umiikot yung videos ko ang umiikot. Sa social media, through the internet. Pero physically, you press hands with the voter. Alam niyo mga kababayan, yan ang kagandahan sa ating mga kandidato. Hindi ho sila gumagasta ng pagkalaki-laking pera kagaya ng mga taga-alyansa. Kasi yung mga taga-alyansa ho mga kababayan, ang ginagasta ho niya, winawaldas niyan, milyon. Kada rally ho ng mga yan talaga nakita nyo naman yung tao, baka 100,000,000 nga pati yung mga ayudang pinamimigay nila, diba? Hindi naman pupunta dyan yung mga, ayaw nga nilang administrasyon na to Nagpunta sila dyan doon sa mga makukuha nila, sa mga politikong magsasalita dyan sa mga rally na yan. Pero yung mga kandidato natin, dahil nga walang budget yung mga yan, pero ang sinisigurado ho nila sa atin, kung sakaling maluklok sila, magtatrabaho ho sila para sa bayan ng Pilipino. Suportahan ho natin. You're not going to do that? Yes, because magasto. Kasi kung gagasto ako, malaking chance na baka babawiin ko lang din. So better na walang gasto. If I will win without spending, then yung ibang social media na mababait, na matitino, baka tatakbo din sila in the future, mawawalan ang mga trapo. I have a few seconds left before we get the questions from the table. Why is ba na-legislate yung wage hike? Sa palagay mo, bigyan ng dagdag na sweldo ang mga manggagawa, 150 man yan, 200 pesos man yan, o hindi dapat depende sa region? Regional wage boards dapat yan. Well, that's a very difficult question dahil kailangan din natin yung kausapin yung mga business owners, no? But sabihin natin sa mga presyo, medyo mahal din ang mga bilihin kahit sa mga probinsya So hindi ibig sabihin. Correct, totoo ho yan. Yung presyo nito mga binibenta nitong mga kumpanya na to, kahit saan ho kayo magpunta, yung juice